Barilan sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga eskwelahan sa Cavite. Ang mga insidenteng ito nangyari sa loob lang ng isang linggo. At ang mas nakababahala, ang sangkot mga menor de edad. Maraming naman balang ginamit. Hindi na siya makapagsalita kung anong nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsumbong sa akin. Muli tuloy uminit ang debate, dapat na nga bang ibaba ang age of criminal responsibility? Apat na putok ng baril ang pinakawalan ng isang 14 anyos at isang 15 anyos na estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban nitong June 22. Tatlo ang patay habang 20 ang sugatan. Na-recover mula sa mga suspect ang isang 9mm Glock at caliber 38 na revolver. Lumalabas na pag-aari ng tiyahin niyang polis ang Glock na ginamit ng isa sa mga suspect. Ang kalibre 38 naman na baril nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Bullying ang isa sa mga tinitingnang motibo. Pero iniimbestigahan din kung may naging pagkukulang ang school authorities. Bago kasi ang insidente, dati na umanong nagpo-post ng mga violating video sa social media ang isa sa mga suspect. Tinutukoy rin ng PNP ang posibleng makasalik na nakaimpluwensya sa suspect, kabilang ang paglalaro nito ng ultra-violent game na Gorebox. Mainit tuloy na pinag-uusapan ngayon ang umiiral na juvenile justice law, kung saan 15 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility. Ang 14 anyos na suspect sa Tacloban ay walang criminal liability. Sa halip, dadali nito sa Bahay Pag-asa para sa intervention program. Ang 15 anyos naman na suspect, susuriin kung nauunawaan na nito ang bigat at epekto ng kanyang ginawa. Dahil sa sunod-sunod na karimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad, muling uminit ang panawagang ibaba ang age of criminal responsibility. Suportado ng PNP ang panukalang ibaba sa 12 taong gulang ang age of criminal responsibility, habang ang sinusulong naman ni Senator Robin Padilla ay ibaba ito sa 10 taong gulang para sa heinous crimes. Ang argumento ni Padilla, may mga kabataang gumagawa ng krimen dahil naniniwala ang mga ito na hindi sila mapaparusahan dahil sa kanilang edad. Ginigiit din niya na may mga sindikatong umaabuso sa umiiral na batas. Pero mariing tinutulan ng Commission on Human Rights ang panukalang ito. Ayon sa CHR, hindi problema ang batas, kundi ang mahinang pagpapatupad nito at ang kakulangan ng pondo para sa rehabilitation centers. Nilinaw rin ng may akda ng batas na si Senator Kiko Pangilinan na hindi exempted sa pananagutan sa batas ang mga menor de edad. Ayon sa kanya, pananagutin ng mga ito sa pamamagitan ng diversion, counseling at rehabilitasyon na nakadisenyo para ituwid ng kanilang landas. Kasama rin ang pagpapanagot sa mga magulang o guardian kung mapapatunayan nagkaroon sila ng kapabayaan. Sa kabilang banda, ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling magkaroon ng pamamaril sa loob ng paaralan? Ayon sa mga eksperto, kung walang ligtas na daan palabas at wala sa silid ang active shooter, manatili sa loob. Ilak ang mga pinto. Barikadahan ito gamit ang mga mesa. Yumuko at manatiling tahimik habang hinihintay ang mga otoridad. Sa usapin ng juvenile justice, hindi lang dapat parusa ang pagtuunan ng pansin. Mahalaga ring unawain kung bakit may mga kabataang nasasangkot sa karahasan at kung paano ito mapipigilan. Dahil sa huli, ang pinaka-epektibong sistema ay hindi lang yung nakapagpaparusa, kundi yung nakapipigil na may susunod pang biktima. Ako po si Janica Buwan para sa FYP. For your perspective.